Narito na ang mga nag-trending na kwento sa mundo ng social media. Libreng tubig na paandar ng isang tsuper pinusuan online. Kakaibang pagpapaalam ng magbabarkada sa magulang ng kanilang kaklase, kinaaliwan ng netizens. Mga maritime student nag-ambagan para sa natapong paninda ng taho vendor sa Pasay City. American speedrunner nagtala ng bagong world record sa Super Mario Brothers. At sa trending showbiz balita, Detective Conan movies, mapapanood sa Netflix simula Abril. At Blackpink Jisoo, nagpasalamat sa suporta ng Philo Blinks sa kanyang first solo fan meet sa Pinas. Sure ako ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga post na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and Viral Show, kami ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, ngayong labis na ang init ng panahon, lagi nang pinapaalalahanan ng publiko na magdala ng tubig sa tuwing sila ilalabas. Ito ay upang iwas dehydration at banta ng heat exhaustion dahil sa labis na init. Kaya naman, pinusuan online ang paandar na ito ng isang jeepney driver kung saan namimigay siya ng libreng tubig sa kaniyang mga pasahero. Ang ruta ng kanyang jeep, alamin sa report ni Dustin Bayog. Hinangaan online ang jeepney driver/content creator na ito na si Adonis Edrinal sa kanyang paandar habang pumapasada sa rutang Bawan to Batangas City sa Batangas. Ngayon nagsisimula na kasi ang mainit na panahon na nagpapapawis sa karamihan, sagot na ni Mang Adonis ang libre at malamig na tubig pang refresh. At bukod sa pinamimigay na libreng tubig para pantawid sa init, mayroon ding libreng pamaypay ang loob ng jeep ni Mang Adonis. Higit dito ay libre rin ang sakay para naman sa mga PWD, buntis at mga single mom. At kapag datapat sa buwan ng iyong birthday ay libre na rin ang iyong pamasahe para kay Mang Adonis. Dagdag niya sa comment section ay patuloy nitong pasasayahin ng kanyang mga pasahero. Ang Facebook video ay umabot na sa 291,000 reactions at 12 million views. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, isang language barrier sa mga pangunahing pagsubok na hinaharap ng mga tao na naglalakbay at naninirahan sa ibang bansa. Kaya naman, laking gulat ang isang Philippine-based Korean vlogger nang kausapin ito ng driver ng nasakyang jeep gamit ang Korean language. Ang wholesome encounter sa pagitan ng dalawa, panoorin sa trending report ni Arnold Herrera. Bahagi na ng pang-araw-araw na buhay ng ordinaryong Pilipino ang pagsakay sa jeep. At kung iisipin mong nakita mo na ang lahat ng dapat makita, pues, nagkakamali ka raw, sabi ni Manong Chuper. How much for lipa? Lipa daw ko yung magkano. Anong malahi ka? 어디? 터미널. Terminal. Yeah. Hindi, 어디 terminal? 어디 ka? Kaya ganun na lang ang gulat at pagkamangha ng Korean vlogger na si Filipino Boo nang matsyempohan nito ang isang tsuper sa Batangas na nakapagsasalita ng wikang Korean. Nang mapansin kasi ng tsuper na iba ang lahi at accent ito at tila hindi ito maalam sa singil sa jeep, ay sinubukan itong makipag-usap gamit ang Korean. Maski ang vlogger at ibang pasahero ay nagtaka rin noong una kung anong salita ang binigkas ng driver bago nag-sink in rito ang sitwasyon na totoo ngang nakapagsasalita ng Korean ang lalaki. Anong malahi ka? 어디? 터미널. Terminal. Yeah. Hindi, 어디 terminal? 어디 ka? 한국말 되게 잘하시. 왜 문제 있어? 왜 사진 있어? It's my vlogging. 알았어. Ayon pa sa tsuper, mag-isa lang daw nitong inaral ang naturang wika, bagay na mas lalong ikinamangha ni Filipino Boo. Hinala ng mga netizen, posibleng nag-apply ito dati bilang empleyado sa Korea. Baka nga raw mahilig lang daw talaga sa K-drama si Manong. Biro pa nga ng isang netizen,
Ito na raw marahil ang most awaited moment niya para i-flex ang kanyang Korean skills. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, iba nga naman ang kaba para sa mga anak na may strict parents sa tuwing magpapaalam kapag may gala kasama ang tropa. Pero kung ang iyong kaibigan ay gaya ng tropa ni Ethan mula Laguna, ay sino ba namang magulang ang hindi mapapapayag sa naging malathesis defense na pagpapaalam? Paano ba naman kasi animoy nag-practice at may sabayang pagbigkas pa? Ang naging field trip defense na iyan, panoorin sa trending report ni James Galange. Power of Friendship. Yan ang pinatunayan ng magkakaibigang ito mula Laguna na naging malathesis defense ang pagpapaalam sa magulang ni Ethan para lamang makasama sa field trip na gaganapin sa Batangas. E paano ba naman kasi? Animoy well-rehearsed ang kanilang ginawang performance na may pasabayang pagbigkas pa at solo spills na ikinatuwa naman ng mga magulang ni Ethan. Dear Mother and Father, gentlemen! Nandito kami sa inyong harapan para ipagpaalam ang inyong minamahal na anak ni Takhala. Sana darating na Lakbay 2025! Saan pupuntahan? Sa Pangasinan! Habang nagawa pa ng mababarkada na maglabas ng 4 na rason kung bakit nga raw ba karapat dapat makasama si Ethan sa kanilang gaganaping field trip. Bakit ba karapat makasama si Ethan Halos ng Pangasinan? Unang rason! Dahil ito ay isang spiritual activity. Pangalawang rason! Dahil hindi pa siya nakakasama simula ng grade 8. Dahil ito na ang last year namin pagkakasama. Samantala, kahit ang mga netizen parehong naaliw at naantig sa naging cute stunt ng magkakaibigan na ayon sa ilan, manifesting na sana'y makatagpo rin ng ganitong klaseng kaibigan ang kanilang mga magiging anak at sinong magulang pa bang mag-aalala kapag ganitong klaseng kaibigan ang kanilang makakasama. Habang mayroon ding mga netizen ang napaluha habang pinapanood ang tagpong ito. Umabot na sa mahigit 7 million views at mahigit 1 million likes ang naturang video sa TikTok. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na trending story, tunay nga namang hindi nawawala ang diwa ng bayanihan sa Pilipinas. Dahil ito ang ipinamalas ng isang grupo ng maritime students sa isang viral video kung saan nag-ambagan sila para tulungan ang isang taho vendor sa Pasay City. Ang mga kaganapan tinutukan ni Rose Babiera. Marami ang naantig sa kumakalat na video na ito ng grupo ng mga kabataan na nag-aambagan ng pera sa isang tabing kalsada sa Pasay City. Sa unang tingin, tila nagkakasingilan at nangongolekta lamang ng pera ang mga mag-aaral. Ngunit, kung papanooring mabuti, makikita na sa gitna ng mga nakapalibot na mga estudyante ay isang lalaki na nagtitinda ng taho. Mapapansin din ang taho ni tatay na nakatapon na sa sahig. Sa caption naman ng uploader na si Danda is the second, aniya natisod ang taho vendor at natapon ang benta nitong taho. Dahil dito, napagpasyahan ng mga mag-aaral mula sa Asian Institute of Marine Studies o AIMS na magpatak-patak para mabawian nila ni tatay ang kanyang ipinuhunan sa paninda. Makikita sa video ang tila walang pag-aalinlangan na abutan ng mga barya at papel na pera sa isang kamag-aral na nangangalap nito. May ilan pang kinantsawa ng kanilang mga kamag-aral na kaysa ipambisyo ay hinikayat na tumulong na lang kay tatay. Maririnig din sa video ang mga hirit ng mga estudyante na umuwi na si tatay para makapahinga at huwag na magtrabaho dahil nasagot na nga nila ang kita nito sa araw na iyon. Inabot nila ang nakolektang pera na laking pasasalamat namang tinanggap ng tindero. Humanity exists after all. Ito ang napulot ng marami nang mapanood ang viral na video na ito na pagtulong ng mga estudyante. Habang marami rin ang nagpaabot ng mga hiling na maging matagumpayan nila ang mga mag-aaral. Gayun din, binigyang diin naman ng ilan na mabuti nang nakukuhanan ng video ang ganitong mga akto para makitaan nila ng lahat na may pag-asa at may kabutihan pang natitira sa mundo. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa ating next trending story, isa na yata ang Super Mario sa mga larong nakagisna natin mula pagkabata.
At minsan nga ay umaabot na ng 30 minutes hanggang 1 oras para matapos ang naturang laro. Pero ang American gamer na ito, nakumpleto ang laro sa loob lamang ng halos 5 minuto. Dahilan para masukit ito ang world record. Kilalanin si Nifsky sa report ni Millie Borja. Opisyal nang nagdala ng bagong world record ang Amerikanong speedrunner na si Nifsky matapos niyang makompleto ang Super Mario Bros. Sa loob lamang ng 4 na minuto at 54 seconds. Sa kanyang naitalang world record, ginamit ni Nifsky ang mga teknik tulad ng warp zones, acceleration tricks, at flagpole manipulations upang mapabilis ang laro. Habang papalapit sa huling antas ng laro, pumalo sa 177 beats per minute ang tibok ng kanyang puso habang iniiwasan ang mga atake ni Bowser bago tuluyang mailigtas si Princess Peach. Sa labis na tuwa, tumayo siya mula sa kanyang upuan at napasigaw. Bowser, please. I don't know what it is. 8H. Oh my god! Yes! Yes! It's over! It's over! It's finally over! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Patuloy na nagsasanay si Nifsky upang mas pababain pa ang kanyang oras. Nakasalukuyang 0.3 seconds na lang ang layo sa perpektong score. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa ating trending showbiz balita, good news para sa fans ng Detective Conan. Sa Abril kasi, mapapanood sa Netflix ang animated movies ng hit manga series. At sa mundo naman ng K-pop, Blackpink Jisoo nagpaabot ng pasalamat sa matinding love and support ng Philoblinks sa kanyang first solo fan meet sa Pinas. Ang iba pang detalye tutukan sa showbiz report na ito. Anime lovers! Simula April, mapapanood na rin sa Netflix ang 13 Detective Conan movies. Batay sa anunsyo ng streaming giant, i-release ito sa piling rehiyon sa Asia. Ang first batch ngay mapapanood simula April 4. Kabilang na riyan ang 1997 Detective Conan The Time Bomb Skyscraper, The Last Wizard of a Century at ang Detective Conan movie na The Bride of Halloween. Habang ang second batch na may ilalabas sa April 18. Ilan nga sa mga nasa listahang ito ay ang Detective Conan The 14th Target, Captured in Her Eyes at The Scarlet Bullet. Samantala, sa mundo naman ng K-pop, kalaki pang ilang photos mula sa Lights Love Action in Manila, nagpaabot ng sweet message ang Blackpink member na si Jisoo para sa Pinoy Blinks. Ang Korean idol nagpasalamat sa lahat ng mga nagbahagi ng kanyang first solo fan meet sa bansa. Say pa nito, happy to start with big cheers of Blink Manila. Can't wait to see you again. At tinapos ang post sa mensaheng, mahal ko kayo. Ginanap ang fan meet ni Jisoo last March 14 sa The Big Dome. Habang last February nga lang nangilabas naman ito ang kanyang debut solo EP na Amortage, laban ng mga kantang Earthquake, Your Love, Tears at Hugs and Kisses. Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman, kung meron din po kayo mga katulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section. O kaya naman itag nyo kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagpa-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show. Assignment namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuuin at follow-up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.